Apat na sibilyan ang sugatan habang libo-libo ang lumikas dahil sa bakbakan sa Basilan. Dalawang armadong grupo ang nag-offensive sa isa't isa at kaugnay po niyan kasama natin ngayon si Basilan Governor Mujib Hataman. Magandang gabi po sa inyo, Governor. Hi, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa ating tagapakinig. Nagulat po kayo, Gov, tungkol po sa nangyaring biglaan po na mga opensiba o ang ganito pong karahasan na nangyari po dyan sa inyo? Well, actually, Corina, siyempre hindi namin inaasahan na meron pang mga ganong klaseng uri ng pangyayari sa aming lalawigan matapos yung ilang sakripisyo ng ating mga kababayan at mga security forces para linisin mula sa lawlessness. Pero siyempre, alam naman natin may malaking grupo pa rin na presensya ng MILF. Pero gusto ko lang linawin tong pangyayari, Corina, hindi ito related sa conflict ng MILF at ng gobyerno. Kumbaga may different, kakaibang kwento tong pangyayari na to. Ano po yung kwentong yun, sir? Dalawang grupo daw po na kapwa MILF ang nagsagupaan? Actually, hindi, Corina. Ganito ang kwento para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Noong October 21, merong binaril na isang religious leader from isang barangay sa Tipo-Tipo Municipality at nagkataon ang pamilya noon ay miyembro ng MILF. And even itong allegedly itong napaslang ay miyembro rin ng MILF. Tapos yung pamilya kahapon, parang meron daw silang suspect at nagkataon ay municipal guard ng Tipo-Tipo Municipal Government. So pumunta sila kahapon ng alas 3 at gusto nila, according doon sa mga commander ng MILF na kausap natin, na gusto nilang hulihin or gustong isuko sa kanila. Of which yung suspect nila ay nag-deny rin na bahagi siya nung pagpaslang doon sa sinabi kong religious leader na napaslang noong October 21 po. So doon nagsimula yung tension na to hanggang sa nagkaputukan. Pero yun, yung situation mula kahapon. Pero mula kahapon, Corina, na-contain namin yung insidente at nagkaroon ng usapan ng buong akala namin tuloy-tuloy at hindi magkaputukan dahil nine-negotiate din nung aming negotiator mula sa provincial government in coordination doon sa mga ilang commander ng Moro Islamic Liberation Front dito sa Basilan. So hindi pa po malinaw ang motibo, kumbaga iniimbestigahan pa po ninyo kung bakit po binaril ito pong religious leader na ito? Well, actually hindi klaro ang motibo at kung sino yung bumaril. Dahil as of the moment, kausap ko yung Chief of Police ng Lamitan City, hindi pa concluded ang kanilang investigation. Meron lang isang information na kailangan nilang i-confirm. Pero generally, Corina, meron naman actually nahuling dalawa based sa kanilang initial investigation. Itong dalawa na to ay kabahagi ng buong operation na lookout ng assailant. Pero hindi pa finally concluded kasi ongoing yung investigation. Kaso lang, itong kaanak ng MILF, ng religious leader na to na napaslang noong October 21, may sarili silang suspect doon mismo sa barangay Tipo-Tipo proper kung saan yung insidente kanina. At yun ang pinuntahan nila kahapon na gusto nilang hulihin at gusto nilang maisuko sa kanila. Of which sabi ko nga, yung suspect nila ay nag-deny rin na may kinalaman doon. Ayun. So nag-deny, kaya hindi pa malaman kung ano ba ang motibo nung suspect. Yeah. Pero kayo po'y confident, you're confident na hindi na po mag-e-escalate o hindi na po madadagdagan itong palitan ng putukan? Well, actually, hindi mag-escalate. As of mga 6:18 kanina, ang report sa amin based doon sa mga negotiator na pinadala namin, totally pulled out na yung mga armado, yung mga MILF ng Barangay Baguindan at bumalik na sa original station nila.
Hindi po ba tapos na ang decommissioning ng mga armas at combatant ng MILF? Ang alam ko, Corina, meron pang last phase na hindi na decommission. Okay. At tinatrabaho pa ng Armed Forces sa ngayon. So kumusta na po yung mga nasugatan naman at mga nagsilikas na pamilya? Yung nasugatan, Corina, yung 3 andito lang sa Provincial Hospital ng aming lalawigan at merong medyo seriously wounded dinala sa Zamboanga City. Pero ang mga nagsilikas sa kanya-kanyang pamilya at hoping na dahil alam ako usually by observing, tingin ko mga bukas baka unti-unti nang magbalikan yan sa kanilang bahay sa Tipo-Tipo proper. Maraming salamat po sa inyong oras, Basilan Governor Mujib Hataman.